Aminado ang MMDA na kailangan pang sumailalim sa masusing pag-aaral bago tanggalin ang EDSA bus lane para mapataas ang kapasidad ng MRT-3. May balitang pambansa sa Isaiah Mirafuentes ng PTV. Kinukonsidera ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang pagtatanggal ng EDSA bus lane. Ito mismo ang sinabi ni MMDA Chair Romando Artes para raw mapataas ang kapasidad ng MRT-3. Makaka-free up po tayo ng space sa EDSA. Imagine niyo one additional lane na magagamit ng mga sasakyan. Hindi naman po dahil car-centric tayo, pero definitely makakapagpaluag po yan. Pero sabi pa ni Artes, kinakailangan pa ng masusing pag-aaral bago ito ipatupad. Hindi po papayag kasi po mas madali po. Maharap po siyang LRT, mas convenient po sa mga commuter. Siyempre ako as a commuter, hindi rin naman ako pabor dun kasi yung since may alternative, siyempre may alternative vehicle use tayo, pero since yung I'm a commuter, kailangan ko rin yung bus, and since madali siyang gamitin. Mahihirapan na naman po tayo sa pagbabiyahe na naman po. Bilang commuter po, ayun po yung sa akin po, sa id ko lang po. Wala pa silang possible date kung kailan ito mangyayari. Pero ayon sa Department of Transportation, naniniwala sila na ang EDSA busway pa rin ang isa sa pinaka-epektibong transportasyon. Noong 2024, umabot sa 63 milyon ang naserbisyo ng EDSA bus lane at nasa 177,000 ang average passengers nito kada araw. Samantala, tuto ng palasyo kaugnay sa planong pagpataw ng congestion charge sa mga motorista. Ito yung uri ng babayaran na kapag pumasok ka sa isang lungsod ay kailangan mo nang magbayad. Ito raw kasi ang nakikitang solusyon para maibsan ang traffic sa EDSA. Para sa Pangulo, kailangan munang maayos ang public transportation sa bansa bago magpatupad ng congestion charges. Nangangahulugan ito na malabo pang maipatupad ang mungkahing ito at mangangailangan pa ito ng masusing konsultasyon at pag-aaral. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa.